yung pala si Bangag, ay nagbo-bottom, hindi lang coke, ay nagbo-bottomless din sila. So nagtitirahan sila, I don't know, di ba? Pwede naman magtirahan sa buli na joke-joke lang, hindi natin alam. Di ba? Ay, baka naman warak na yung buli ng hayop na yan. Okay? So sabi ni Merz, lahat na yata ng kademonyohan ay nakaibangag na. That's true. Okay? So, mga kababayan, alam niyo naman na si VP Sara nandoon sa dahig. Kasama kapiling ang kanyang papa. Di ba? Doon yung kanyang suporta talaga. At marami na rin binatawang statement si Inday Sara laban sa mga bangag na talagang ayaw siyang tigilan ng bangag administration na ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo, lalo na kila Senator Bongo, Senator Bato, lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte. Okay? Lahat ng kaalyado niya, kung gusto nyo talaga mabago ang Pilipinas, kasi di ba gano'n naman yung ating nais na mabago ang Pilipinas. At naniniwala tayo noong panganahon ni PRRD at hindi nga naman naging 100% zero corruption, even makapagpalit, alam mo actually, even na mapalitan ang sabi ni KHD Silva, nakatibak ba si Bangag or nakapanti? I don't know. So going back, even na mapalitan pa ang administrasyon ni Bangag, let's say kunyari mamatay siya ngayong araw na to, actually kawawa si Inday Sara eh. Dahil sasaluin ni Inday Sara ang lahat ng kadyutahan o yung mga pinagnanakaw ng mga bangag. Okay? So kawawa talaga siya. Pero at least hindi bangag yung namumuno. Di ba? So ngayon, mga kababayan, hindi aalis si Marcos Jr. Panawagan ko sa mga kaalyado niya, lahat kayo na nagmamahal kay PRRD, kayong mga general, kayong mga polis, lahat kayo o mga politiko na may kapangyarihan ngayon, you have to act now. You have to do something. Okay? Kasi, nag-usap kami ni Zaldi ko. Sa panaginip ko. Okay? I will tell you, nag-usap kami ni Zaldi ko na naginip kasi ako. Mga kababayan. Okay? Nanaginip ako, tapos nakita ko sa panaginip ko, BFF na kami ni Zaldi ko. Alright? So ngayon, ang sabi niya sa akin, i-share ko to sa inyo. Ang sabi sa akin ni Zaldi ko, sa panaginip ko, sabi niya, Marlica, sabihin mo kay Inday Sara, okay, na kailangan pigilan niya ang kabangagan, ang pagigipit ng mga bangag. Dahil hindi siya pauupuin kahit sa 2028. Kapag nag-survive si Bangag sa 2028, sabi ni Zaldi ko, sa panaginip ko, malabong matatanggal natin siya. Kasi yun talaga ang plano nila ni Romualdez. At sa panaginip ko, sinabi ni Zaldi ko, right? Kaya sa panaginip ko, ang sabi ko kay Zaldi ko, nasaan ka? Nasa Portugal ka ba? Hindi, wala ako doon, Miss Maharlika. Nasa Paris ka ba? Wala rin ako doon. Kaya doon sa panaginip ko, sinabi niya na wala siya sa Europa. Di ba? Talaga yung panaginip ko, pumapasok talaga silang lahat. Okay? Hindi, pero seryoso ako. You have to take this seriously. Alam niyo naman, lahat ng mga pinasabog natin dito ay naging totoo. So sa panaginip ko, even yung ibang pinasabog natin, galing yun sa panaginip. Yung talagang pasimuno, okay? Yung pasimuno para kidnapin si Pangulong Duterte. Talagang si Bangag, si Romualdez, yung pamilya niyan ang nagplano. Kasi tama talaga yung sinabi ko sa inyo na tatanggalin ang mga Duterte sa political spectrum. Kaya makinig kayo, Day, Inday Sara. Ito, panaginip ko to, Day, makinig kayo sa lahat ng nagmamahal sa bayan. Magiging Marcos 2.0. Kaya pala dito sa Los Angeles, meron ko inatinanong bangag-bangag pa ako, no? Mga bangag supporter pa ako. Dito lang yung mga naging kaibigan ko. Pero syempre, buisit na sila sa akin ngayon dahil nga minumura ko na yung putang inang botomesa na si Bangag Jr.
Kaya pala, kung babalikan nyo yung aking mga pictures nung nakaraan, although na-take down na, tinake down na ng mga Bagagyong Maharlika na may add to Facebook na more than 1 million subscribers. So, ang nangyari doon, ang kanilang karatula, Marcos 2.0. Hindi ko na-realize siya noon. Akala ko lang, Marcos 2.0 as president. Pero ang plano nila, sabi ni Zaldico sa panaginip ko, Marcos 2.0. Sabi sa akin, Marlica, you have to tell to your viewers na Marcos 2.0 is hindi sila aalis sa pwesto. Tagayahin nila ang tatay nila, i-impeach Inday Sara, itatry pa rin nila, then babaguhin pa rin nila, magta-charter change pa rin sila bago mag-2028. Yan ang sabi ng panaginip ko. Kaya kayong mga abogado, kayong magagaling, kayong may power, kayong may pera, na ngayon pa lang, okay, kailangan ninyong lumabas at magsabi kung ano talaga ang stand nyo. There's no time for you guys na maglaro-laro. Kaya nga, di ba, sabi ko, Senator Bongo, sabi din sa panaginip ko, tutugisin ka. Di ba, si Senator Bato, tinutugis nila. Ikaw, Senator Bongo. Lahat tayo, di mo si Kiko Barzaga. Di ba? Lahat tayo. Ang number 1 nila, ako ang tinugis dahil ako yung mouthpiece ng taong bayan. Ako yung tagangak-ngak ng mga panaginip at ng mga sinasabi ng puting ahas. Di ba? So, kailangan yung kumilos. Hindi ako nagbibiro dito. Hindi ko isasangkalan ng alindog ko kahit sa panaginip ko kung hindi magiging totoo itong mga panaginip ko. Imagine mo, sabi ko nga, si Zaldico po, kinasuhan ako. Pero hindi ako nagalit yan. Hindi ako nagalit sa kanya personal kasi sabi ko, hindi ko naman siya kilala. Ang kinagagalit ko lang sa kanya noon na yung mga illegal na ginagawa niya, which is, yun nga, nakipagsabuatan siya kay Bangag. But since nagsalita na siya, okay, then kailangan magsalita na siya ng tuloy-tuloy na. Actually, to be honest with you, doon sa panaginip ko, kasi sinabi ko kay Zaldico, naawa ako sa kanya. Mali eh. Mali kasi yung pinasok niya eh. May mga anak kasi siya eh. Siyempre, nanay din ako. Halos kaedad ko yung asawa niya. Okay? Magkaedad kami nung kanyang asawa. Di ba? So, doon sa panaginip ko, sinabi ko, naawa ako sa inyo. Hindi ako nagagalit sa inyo kahit kinasuhan ninyo ko, ganyan-ganyan. Pero naawa ako doon sa mga bata kasi wala silang peace of mind. At least ako may peace of mind ako, mga pakungkalangga. Kasi I can go anywhere. Pwede ko mag-shopping, mag-enjoy, mag-coffee, mag-party, mag-swimming, kung saan na gusto ko, di ba? Pero look at Zaldico. Kaya sinabi ko yun sa kanya, sa panaginip ko. Nasi ko, naawa ako sa iyo kasi nagkamali ka ng inaniban. Pero hindi ko rin siya masisisi kasi hawak ka sa liig. Di ba? Marahil, kung si Zaldico ay hindi pumayag sa mga gusto ng mga bangag, ay baka sinira na siya noon pa. So, kumbaga hostage siya, wala siyang choice. 'Di ba? So, yun lang ang sinasabi ko. Nanaawa ako kasi sa kanya kasi may mga anak siya. Mas bata pa sa kanya yung mga anak niya. Ako, malalaki na yung anak ko eh. Ang mga anak ko, pag nababasa yung mga sinasabi sa akin, they know na yun ay mga kajotahan lang, kasinungalingan lang. Kasi wala naman kaming perang mali-maleta. Okay? So, yun yung pagkakaiba ko kay Zaldico. Kaya, sana, sa panaginip ko uli, kakausapin ko siya, na you have to straighten up your life, especially sa mga anak mo. Diba? Tama yung ginawa niya. Okay? Tama yung ginawa niya. Sinabi niya na ang magnanakaw ay si Marcos Jr. Ang magnanakaw ay si Sandro Marcos. Yung insertions, maleta, alam nyo na yan. Diba? Itodo niya ng lahat at i-redeem niya yung sarili niya. Yeah? Kung ano man yung nakuha niya, isoli niya. Sabi ko nga, panatilihin niya na lang kung anong meron siya. But again, hindi siya magiging absuelto dito. Kaya sa susunod kong panaginip, Zaldico, okay, makipag-cooperate ka na lang. Not sa mga bangag. Okay? I challenge you. Mag-VPN ka, mag-interview tayo. Ibuhos mo lahat. Sabi ko, wala akong galit sa'yo na eh. Di ba? Wala na akong galit doon sa ginawa mo kasi kumbaga na-redeem mo na nung in-expose mo ang mga bangag. So, hindi ikaw ang pinaka-utak ng pagnanakaw, kundi ikaw ay ginamit nila.
at para kang trapo, para kang basahan na after kanilang napakinabangan, tinapon ka na. Okay? Speaking of that, okay, sabi ni Rukit, nag-ari-arian na sila sa Pilipinas kasali na ang mga Remulla. Sinabi din yan ni Saldico sa akin sa panaginip ko. Sinabi ni Saldico na pinangako daw ni Remulla, yung dalawang Remulla na yan, na ilagay siya ni Bangag dyan sa ombudsman at tatapusin niya si Inday Sara. Illegal man yan, ano magawin yan, tatapusin si Inday. Di ba sinabi ko na yan sa inyo? Pero sinabi yan ni Saldico, kinonfirm yan ni Saldico sa akin sa panaginip ko. Sabi ko, padasal niyo, managinip ulit tayo. Di ba? Nilimas na talaga yung pera. Nilimas na nila ang pera ng bayan. Kaya ngayon, mukha na nga, alam mo sa totoo lang, nakakaawa talaga mga Pilipino, nakakaawa kayo. Ganyan yung presidente nyo, nagbubotomesa na, adik na, pero wala pa rin kayong ginagawa. Kailan kayo kikilos? At by the way, sinabi pala ni Saldico sa akin, sa panaginip ko, tapos yung panaginip namin para kaming nasa Thailand yung location. Malay mo, nandun si Saldico. Pero wala siya sa Europa. Wala sa dyan. Okay? Wala sa dyan sa Portugal. Sa panaginip ko, Malay mo. Diba? Sabi ko sa'yo, alam ko actually kung nasan si Saldico. Pero hindi ko sasabihin. Diba? May Intel Fund, yung mga jutang genimes na yan. Bakit hindi bakit speculation lang ang ginagawa ni Remulla? Okay? Bakit? Ngayon, makinig kayo. Kaya mag-abang kayo dito sa mga susunod na panaginip ko. Kasi sabi ko kay Saldico doon sa panaginip ko, lagi kang pumasok sa panaginip ko para mahaba-haba yung tulog ko. Kaya sabi ko nga, wala siya doon. Wala siya sa Portugal. Yung mga nagpa-interview doon sa bilyonaryo, yung chismosa doon, huwag kayo magpapaniwala doon. Okay? Parang may inggit lang yun, parang marites lang yun. Napanood ko yung babae doon. Wala po si Saldico sa Portugal, wala siya sa Europe. Gusto niya ba sabihin ko kung nasaan? Isolin niyo muna yung mga lemaleta, mga bangag, ibigay niyo sa taong bayan. Sasabihin ko sa inyo kung nasaan. Malay niyo. Pero hindi ko sasabihin yun. Over my alindog. Ngayon pa na pumapasok na si Saldico sa panaginip ko. Okay? Sino po protektahan ko? Yung friend ko, tinanong ako, Marlica, loko-loko din to kaibigan ko. Kunyari, may nalulunod na bangka. Okay? Sabi ganun, may nalulunod na bangka, tapos, ang nakasakay, si Lisa Tanas at si Amy Marcos. Sinong ililigtas mo? Punyeta, sabi ko naman, dahil mo naman pwedeng tanong, yan pa. Sabi niya, sinong ililigtas mo? Mamimili ka lang ng isa. Sabi ko, ilulubog ko silang dalawa. Sabi ko, ilulubog ko yung dalawang hudas. Tapos sabi niya, kung si Saldico at saka si Bangag. Sabi niya, kung si Saldico na nalulunod at si Bangag. Kasi kinasuhan ka ni Saldico. Sabi niya, si Bangag, hindi ka kinasuhan pero gumamit ng proxy. Sinong ililigtas mo? Sabi ko, ililigtas ko si Saldico. Okay? Ililigtas ko si Saldico, ilulubog natin si Bangag. Kasi yung kaso ko kay Saldico, hinaharap ko naman yan Okay? No, ililigtas ko si Saldico. Pag si Bangag, tsaka si Saldico, ililigtas ko siya. Bakit? Marami pa siyang pwedeng i-release. Di ba? Marami pa siyang pwedeng i-release. Katulad ng ginagawa dyan sa mga mag-asawang Diskaya. Tatanungin niyo ako, sinong ililigtas ko? Si Diskaya mag-asawa o yung mga hayop dyan sa Kongreso? Ililigtas ko yung Diskaya kasi hindi sila yung pinakamagnanakaw Di ba? Ang ilulubog natin, katulad niya yan, si Garjola, di ba? Sino pa yung mga dyan? Momo, lahat yung mga in-expose ko sa inyo. Sabi ni Maria, huwag ka mabangungot, ma'am. Yeah, pumasok siya. Basta doon sa mga ni Pangulong Duterte, yun ang sabi sa akin. At another pa, naalala ko pa yung panaginip ko. Siyempre, yung panaginip, dapat alalahanin mo. Si Trillanes talaga kasabwat ni Bangag. Okay?
Senator Bato, Senator Bongo, yan si Trillanes talaga ang kasabwat ni Marcos Jr. At yan ang alamin nyo, na si Trillanes ay mayroong ginagamit, okay, na pass. Di ba? Meron yan. Sinabi doon sa panaginip ko, mga kababayan, ito ha, okay? Panaginip to ha, okay, panaginip. Sinabi doon sa panaginip ko na si Trillanes ay may papers parang envoy. Katulad ng ginawa kay, sino yun? Si Michael Ma. Diba? Si Michael Ma, special envoy to China, pero walang black and white. Si Trillanes, pag nagta-travel, ayon sa panaginip ko, ay binibigyan ng may hawak siyang papeles, I don't know, envoy ba yun? Na parang part siya ng government, pero undeclared. Para magawa niya yung inuutos ni Satanas at ni Bangag. Okay? Di ba? So yan. So yan ang alamin ninyo, mga abogado dyan. Hanapin nyo yan. Tignan ninyo yung mga travel history ni Trillanes kasi yan yung sinasabi sa panaginip ko eh. Yung mga puting ahas ko, di ba? Pumapasok na sa panaginip ko. Sabi ni Rukit, magaling mag-twist ang DOJ. Kaya wag magpabangag mga Pilipino, lalo na sa mga tao madali ma-impress sa English. Correct? Okay? Ngayon, si Ko made a pact with the devil, buti ko mawala na siya, sabi ni Sin. Excuse me, 97. Exactly, like ako. Nagsuporta pala ako sa mga demonyo. Buti na lang kung mawala ako, mga kababayan. Yeah? So yun yan. Then, another pasabog. Okay? Dito nyo lang ito maririnig. Wala to sa ano. Wala to sa mga balita. Ngayon, eto, listen to this. Okay? Ang tanong natin, mga kababayan, kagabi, okay? Eto, hindi na to panaginip. Okay? Hindi na to panaginip, ha? Napag-alaman natin, tanong natin, si Lacson, okay? Ito, binabasa ko, ha? Dahil lang. Okay. Si Ping Lacson, si Torre, si Kumar, okay, si Kumar, at si Pablo Mercado at General Elizar, na dating ni Pangulong Duterte, di ba, ay nag-buffet sa Okada kagabi. Ngayon, ang tanong natin kay Senator Lacson, okay, isa pa tong parang binabay din, at kay Torre, kay Kumar, Pablo Mercado, dahil birthday daw ni Pablo Mercado, okay? Ngayon, itong Pablo Mercado na yon, na itong mga palangga, ay kasabwat ni Kumar sa kanyang mga aktibidades. Whatever activities kasabwat. So, nag-birthday daw at nagkaroon ng salo-salo, nag-buffet kagabi doon sa, ang tawag dito, sa Okada. Ang question, ano ang niluluto ni Ping Lacson, ni Torre, ni Kumar, at nung Pablo Mercado? Kasi di ba may mga issue si Kumar sa kidnapping in the past. At itong, I believe, yung Pablo Mercado, may mga, isa yung sa pasabog ko na si Kumar, talagang matagal na yan dyan sa NBI, talagang, malupit na yung mga connection niya. So kung ganito, na may mga issue, tsaka si Ping Lacson sa kidnapping, di ba, Corbito Dacer, mga kababayan. So kung may mga ganitong, mga nag-meeting sila doon, kumain sila. Ang tanong natin, Ping Lacson, may plano ba kayong kidnapin kung sino man? Kasi pareho kayong meron kayong common denominator eh. Bakit si Ping Lacson ay nakipag-meeting dito kay Torre at kay Kumar? Si Kumar, kilala nyo na, sinabi doon sa video na pinresent ni J.M. Morales na inutusan siya ni Satanas na kausapin si Agent Morales na wag nang tumuloy dun sa PIDEA hearing na yon at wag, pumayag na lang, makipagsabwatan na lang, or else siya ay mamamatay, gugurgurin, di ba? Alam niyo yon? So yun mga kababayan. So yun ang tanong nyo kay Lacson. Bakit, sabi nyo kay Lacson, bakit nasa Okada siya kagabi
at kasama yung mga tao na may issue sa kidnapping. Inday Sara, mag-ingat ka dyan. Okay? Spoke Sari, mag-ingat ka rin ba? Kidnapin ka ng mga walang hiya. Yes, Kuratong Balelen. Yeah, yun na nga, si Lacson. So, ito yun. Yung mga sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung mga panaginip ko, imagine mo, may pinost ako sa inyo about yung panaginip ko tungkol sa kay Gloria Diaz. Ano kung maalala ko yung panaginip ko, pumasok ko sa bahay niya, kinuha ko ba yung mga ebidensya na nagdudurog yung kanyang nasawing asawa, di ba? Si Bong Dasa. Tingnan mo, binanggit ni Amy Marcos. Panaginip ko yun, mga bakla. Di ba? Panaginip ko yun. Teka, may gugurgurin ako. Kala mo.